sa inyong lahat. Gandang gabi po, Father. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon sapagkat ipinakikita ang dapat nating tularan, si Jose, maging si Maria. Kaya nga't naandi dito tayo, nagdarasal sa ating Panginoon. Ano kaya yung pinagdadasal ninyo? Siguro yung iba ang pinagdarasal, Lord, sana po matagpuan ko na ang Jose ng aking buhay. O kaya'y, Lord, sana makita ko na si Maria. Pasimula po, bigyan ko kayo ng konting joke. May dalawang magsing-irog. Pogi ang lalaki, maganda ang babae. Ano daw ang tawag sa pagsasamang ito? Ang sabi nila, marriage made in heaven, sapagkat pinagtagpo sila ng langit. Paano naman daw po kapag ka ang lalaki hindi kagwapuhan pero yung babae ubod ng ganda? Ang sabi, love is blind. Paano pagka pangit pareho? Ang sabi, kapwa ko, mahal ko. Ngayon pakitingnan ng inyong mga kasamang kabiyak o di kaya na may kasintahan. Saan nga ba tayo lulugar? Kapwa ko, mahal ko, pinagtagpo ng langit, o love is blind? Dito ko po pinasimulan upang nang sa ganun makita natin ang pagsasama, pag-iibigan ni Maria at ni Jose. At katatagpuan natin ng kabusilakan ng kanilang pag-ibig. Hindi po napakadali ng kanilang sitwasyon. Kung meron man ang pwede nating itawag dito, status complicated. Totoo. Sapagkat si Maria, buntis, naglilihi, dala ng Espiritu Santo. Sinong ordinaryong nobyo ang agad maniniwala sa ganitong balita? Siguro marahil pwede kong i-translate yan Ngayon, marahil may umuwi at sinabi niya sa kanyang nobyo, mahal, buntis ako. Oh, paano ka nabuntis? Wala naman nangyayari sa atin. Naglakad ako sa puno ng sampalok. Abay, nanuno ako. At ngayon, buntis na ako. Kababalaghan. Hindi ka panipaniwala. Mahirap intindihin. Abay, wala tong pinagkaiba sa daladala ni Maria. At ang rason, Espiritu Santo. Sinong maniniwala? Pero yun ang katotohanan. Daladala niya ang anak ng Diyos dahil ng Espiritu Santo. Nabalitaan ni Jose na buntis si Maria. Kaya't anong sinabi sa Ebanghelyo? Palihim niyang ididiborsyo ito, sapagkat sa panahon noon, katanggap-tanggap ang divorce ng mga tao at ginagawa ito ni Jose hindi dahil hindi niya mahal si Maria. Labis niyang mahal si Maria, pero hindi pa niya nauunawaan ang sanhi ng pagdadalang tao nito, kung kaya't siya sa kanyang isip-wari, kung hindi ako ang ibig ni Maria at mayroon siyang ibang napupusuan dahil sa tindi ng aking pagmamahal sa kanya, pinalalaya ko siya upang ibigin niya ang gusto niya. Wala pa siyang kaalam-alam na ito'y lalang ng Espiritu Santo. Ang alam niya, buntis si Maria. At ang alam niya, hindi ako ang may gawa nito. Kaya't imbis na ilagay si Maria sa sitwasyon na mapapanganib ang kanyang buhay, sapagkat ang magbuntis ng hindi pa ikinakasal, anong tawag dito? Eskandalo, adultery. Anong tawag dito? Hindi maganda. At ang katumbas nito, kamatayan sa pagbabato.
And Joseph want to spare Mary from that. That is why it was said he is willing to give her divorce so that she will continue to live and she will be with her beloved. Wow. Someone so righteous. Only a person na matuwid ang makakaisip ng ganito. Kaya naman ang tawag natin kay Jose, tunay na matuwid. Tunay na matuwid. Sapagkat ang kanyang palaging iniisip ang kabutihan ng kanyang minamahal. Hindi siya naghangad ng katarungan para sa kanyang sarili. Hindi niya sinabi, gagantihan kita sapagkat sinaktan mo ako. Kung hindi sa huli, pagmamahal pa rin ang nangibabaw sa puso ni Jose. Marami na po akong na-interview mga ikakasal. At ang lagi kong ini-interview at sinasabi ay, paano ninyo nalaman na kayo na nga ang para sa isa't isa? Ang maraming sagot sa akin ay, Father, sapagkat compatible po kami. Maganda yan. Compatible kayo. Tama. Paki-explain nga sa akin, anong ibig sabihin mo ng compatible kayo? At yan na ang kanilang litanya. Compatible kami, Father, sapagkat pareho kami. We have things in common. We have common likes and dislikes. We shared it, Father. We are like-minded. We have the same wavelength. We have the same trip. The same sound na gusto. Pareho rin po kami ng bakasyon na gusto. Pareho rin po kami ng mga hobbies. We're so talaga namang masasabing ang chemistry 100%. Napapakamot ako. At tinatanong ko, abay talaga bang naiintindihan ng dalawang ito kung anong ibig sabihin nila ng compatible? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng compatible? Ang compatible po ay hango po sa dalawang salitang Latin. At ang mga salitang iyon ay cum at patir. Cum, patir, compatible. Cum, together. Patir, to suffer. Ibig sabihin, to suffer together. Ang tunay na compatible ay siyang may kakayanan, akayan ang bawat isa to suffer together. And a lot of times, we have our limited understanding of what compatibility is. And for us, everything is about being happy, being joyful, the togetherness, the celebration, the jubilant life. But no, there's more to compatibility than the mere joys and happiness and laughters and shared likes, common-mindedness, but our ability to suffer together. And this is Joseph and Mary. Because Joseph is willing to accompany Mary in what she is undergoing. She did not leave her behind to suffer, but that if she will suffer, I will suffer with you. We will suffer together and truly compatible with each other. Kaya yan, kausapin mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo mamaya at sabihin mo, mahal, mali ang pagkakaunawa natin ng compatible. Talaga bang compatible tayo? Handa ka bang damayan ako sa pagdurusa at paghihirap ko? Diyan mo rin makikita kung compatible ang mga friends mo. Sapagkat may mga kaibigan, happy-happy lang ang gusto. Ayaw ng dusa, ayaw ng seryosohan, ayaw ng problema. Pero sino ang tunay na kaibigan? Siyang karamay mo sa hirap at ginhawa, sa sakit at kagalingan, sa dusa at karangyaan. Kaya nga't yan ang pangako ng nag-iisang irog, nag-iisang dibdib. Nangangako
that they will be together, to suffer together, to celebrate together in good times, in bad times. Saint Joseph, a righteous and chaste man, suffered together with Mary. And look what happened. The angel did not let them wander in their thoughts. Baka may iba ng gusto, kung hindi nagsalita sa panaginip upang ipaalam kay Jose na tunay, lalang ito ng Espiritu Santo. Nanaginip lang, pero pagkagising, kumbinsido sa mensaheng natanggap niya sa kanyang panaginip. How is it possible? You know how? Because Joseph is familiar with the voice of God. And he knew it came from God. For he is familiar with the voice of God. How come? Because he is a prayerful person. He devotes most of his time in prayer. He talks to God and he listens to God. Kaya nga't sa marami sa atin na nagsasabi, hindi ko naman naririnig ang Diyos. Hindi naman ako kinakausap ng Diyos. Mali ka. Ikaw ang hindi kumakausap sa Diyos. Kaya't hindi ka familiar sa boses ng Diyos. Gusto mong marinig ang boses ng Diyos, magdasal ka, hindi minsan, kundi palagi. Magiging pamilyar ka sa boses ng Diyos. Kaya't kapag ka nagsalita siya, alam mo na kaagad, it is the Lord. Joseph is familiar with the voice of God. That is why a dream is not an ordinary dream. It was a vision, a message from God. And he acted on it with faith, with trust, because it is clear to him, it is the Lord. At panghuli, si Jose, most chaste spouse. At ano nga ba ang pagiging chaste? Ang pagiging chaste ay hindi magiging makasarili, not self-seeking. Because the essence of love is to give the best to the beloved. You love because you want to give the best to your beloved. Mali yung ito yung babaeng gugustuhin ko. Bakit? Maayos eh. Maganda. Malinis. Yan ang gusto ko. Para pag ginawa kong asawa ko, malinis ang bahay, malinis ang damit ko, planchado ang mga isusuot ko, magiging maayos kami. Ito yung gugustuhin ko. Bakit? Secured? Graduate? May trabaho? Mayaman? Pag yan ang napangasawa ko, para akong nakasandal sa pader, siya shopping ako araw-araw. Naririnig ba natin ang ating mga sarili? Bakit ba tayo pumipili ng kabiyak? Gagawin nating katulong? Gagawin nating ATM? Kung anong makukuha at mapapakinabangan natin sa kanila? Hindi yan pagmamahal. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, walang ibang inisip kundi ibigay, magbigay. Ibigay ang nararapat, ang pinakamabuti, ang pinakatama, at ang pinakamaganda. Tingnan ninyo ang Diyos kung paano magmahal. Ibinigay ang lahat, pati kanyang anak. Ano bang mapapala ng Diyos sa atin? Wala. Wala tayong maibibigay na hindi sa Diyos na. Wala tayong maidaragdag sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay sapat, wala siyang pangangailangan. Pero minahal tayo at sa kanyang pagmamahal, walang ibang ginawa kundi magbigay. That's love. When you're thinking not of yourself,
but how you will complete and give the best to your loved one. And this is Joseph's love for Mary. He's never self-seeking. He's never like, ang aangkinin ko lang yung tunay kong anak, bahala ka dyan sa Jesus mo. No. He received Jesus because it is of Mary and of God. He received the will of God. And all his life, it was never self-seeking, but he devoted his life to protect, to provide, and to love Mary and Joseph. That is why even the Bible is so silent about Joseph, because it's not all about him, but all about Jesus, all about God, and all about Mary. He is not someone who's like, I have to get that credit because I took part and I played a major role. Never self-seeking. And yes, his love is so genuine because he loves selflessly. Sa mga halimbawang ito, sana nalinawan ng ating mga puso upang tayo rin na sumisiksik at hinahanap ang ating irog, maging malinis ang ating puso't isipan, na ang hinahanap natin hindi ang mapapakinabangan natin, kung hindi ang mapag-aalayan natin ng ating buhay, ng ating pag-ibig. Gaya ni Jesus na walang ibang ginawa kundi ang pag-alayan tayo ng kanyang pag-ibig, ng kanyang buhay. San Jose, tulungan niyo kaming maging tulad mo, hindi makasarili, matuwid, busilak ang puso. Saint Joseph, most righteous, most chaste man, pray for us. Amen.